Nagsimula ang pelikula kay Mark na 18 years old, nagdiriwang siya ng kanyang kaarawan sa bahay, masaya naman siya nang dumalo ang kanyang crush na si Melanie. Sa sumunod na araw, inutusan siya ng kanyang ina na pumunta sa hardware, doon ay nakilala niya ang ginang na si Carissa. Si Carissa ay isang mayamang balo, hiniling niya sa kanya na tulungan siyang ayusin ang shower, kapalit na babayaran siya ng malaking halaga. Agad naman nadala si Mark sa mga tingin ni Carissa, kaya't sumama na siya. Nakarating na sa bahay ang dalawa, naayos na rin ni Mark ang shower, inakit naman siya ni Carissa na mag-shower kasama niya, pumayag si Mark na humantong sa kanila na magkaroon ng ilang round sa bahay. Noong una, inilihim ni Mark ang relasyon nila ni Carissa mula sa kanyang ina na si Tanya, ngunit hindi ito nagtagal nang nalaman niya ito habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Si Carissa naman ay naiinis dahil hindi pumunta sa bahay niya si Mark. Kinagabihan, dumating si Carissa para sa hapunan, nagulat si Mark at si Tanya, nang nagpakilala na siya si Carissa, nabigla sa kung gaano siya katanda kay Mark, pagkatapos ng isang mainit na hapunan sa pagitan ng tatlo at sa katrabaho ni Tanya na si Randy, sinabihan ni Tanya si Carissa na hindi siya sang-ayon sa relasyon nila at tigilan na ang pag-akit sa kanyang anak. Umalis si Carissa, at humingi ng tawad si Mark sa mga sinabi ng kanyang ina. Dahil ayaw ni Mark na kontrolin siya ng kanyang ina ay sumama siya kay Carissa, na mas lalong nagalit si Tanya kay Carissa. Sa bahay ni Carissa ay muling nagbardagulan ang dalawa, habang si Tanya ay hinanap sa internet ang pangalan ni Carissa at nagulat siya nang malaman na namatay ang matandang asawa niya sa bahay mismo. Kinabukasan, dumating si Tanya upang subukan kausapin si Carissa, at para pauwiin na si Mark, ngunit hindi siya pinapasok at inakusahan si Tanya na sinusubukang kontrolin si Mark upang paghiwalayin sila. Sinabihan niya si Tanya na kukunin si Mark at puputulan ang kaugnayan nilang mag-ina. Pagkaalis ni Tanya, niyaya ni Carissa si Mark na tumira na sa bahay niya dahil malaki naman at nag-iisa lang siya. Hindi naman pumayag si Mark dahil malapit na matapos ang summer at mag-iimpake na rin siya para sa kolehiyo. Hindi naman nagustuhan ni Carissa ang sagot ni Mark kaya pinauwi na niya ito. Sa bahay, dumating naman ang dalaga na si Melanie, na matagal ng crush ni Mark. Pinagplanuhan ni Tanya na mag-date si Mark at Melanie para iwanan na ni Mark si Carissa. Sa pag-date ng dalawa ay nakita sila ni Carissa na kinagalit nito. Sa pag-uwi nilang dalawa ay sinundan niya si Melanie sa kanyang kotse. Pinagbantaan niya ito na sa kanya lang si Mark at huwag nang lapitan si Mark. Sinugatan niya ang pisngi ni Melanie para maging babala na kapag nakipag-date pa siya kay Mark ay matindi pa ang gagawin sa kanya. Kinabukasan, agad na tinawagan ni Mark si Melanie ngunit sinabihan lang siya na huwag na siyang tumawag pa sa kanya, na kaagad pinatay ang tawag. Hindi pa man nakapag-isip sa sinabi ni Melanie ay tumawag si Carissa. Niyaya siya na pumunta sa bahay para ipakilala sa lalaking may kumpanya ng mga teknolohiya. Ayaw niya sanang pumunta ngunit pinilit siya ni Carissa dahil sayang ang pagkakataon na makilala ang kanyang ginawang app. Sa bahay ni Carissa ay sinimulang pinaliwanag ni Mark ang kanyang ginawang app sa lalaki, ngunit sa huli ay hindi ito natanggap dahil may nagawa na ang kumpanya na katulad sa app niya, ngunit binigyan naman siya ng pagkakataon na magtrabaho sa kumpanya. Aalis na sana siya nang pinigilan siya ni Carissa. Tinanggihan niya ang mungkahi ni Carissa na magtrabaho siya sa kumpanya ng lalaki sa halip na magkolehiyo. Sinabi ni Mark na kailangan niyang mag-isa, para mahanap ang kanyang gusto. Hindi nagastuhan ni Carissa ang paglayo ni Mark para magkolehiyo. Nagkunwari siya na nauunawaan niya si Mark. Nang tumalikod si Mark, pinalo siya ng bote na kaagad nawalan ng malay. Nagising na lang si Mark sa sauna na nakaposas. Samantala, si Tanya naman ay nababahala na dahil hindi pa rin nakakauwi si Mark, kaya't humingi siya ng tulong kay Randy. Pinuntahan niya si Carissa para hanapin si Mark, sinabihan niya na palabesin na si Mark, ngunit nagsinungaling si Carissa na natutulog pa si Mark, inimbitahan niya ito na pumasok muna sa loob, si Mark naman ay sumisigaw na humihingi ng tulong. Bago pa man ipakita ni Carissa si Mark kay Tanya, poposesan muna siya. Pagpasok niya ay nakita niya ang kanyang anak na duguan na naghihina. Binigyan siya ni Carissa ng ultimatum, maaaring magpakamatay siya at pakakawalan niya si Mark o barilin niya si Mark. Sinisisi ni Carissa si Mark, na hindi sana haantong sa kamatayan, kung hindi siya iiwanan ni Mark papuntang kolehiyo.
Umalis muna si Carissa para makapag-isip si Tanya. Naisip ni Tanya ang pagbaril sa sarili upang iligtas si Mark, ngunit nakakuha siya ng ideya. Sumigaw siya at nagpaputok ng baril para magmukhang pinatay niya ang sarili. Matagumpay na nilinlang niya si Carissa sa pag-iisip na ginawa niya ang sinabi niya, at nang pumasok si Carissa at naniniwalang binaril ni Tanya ang sarili, biglang bumangon si Tanya at hinampas ng bato si Carissa. Sinubukan ni Carissa na lumaban, ngunit si Tanya ang nangibabaw sa laban. Sa kalaunan niya sinunog niya ang mukha ni Carissa sa mainit na mga bato, na nagbigay ng oras kay Tanya para palayain si Mark at makaalis sa sauna. Hindi na kaya ni Mark na maglakad dahil sa sugat, gutom at init ng katawan sa sauna. Galit naman na lumabas si Carissa sa sauna, na may dalang mahabang patalim, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Randy at hinagisan ng bakal na patalim si Carissa sa tiyan na kinahulog niya sa swimming pool at napatay. Sa huli ay nag-impake si Mark kasama si Melanie sa unibersidad, bumalik na sa dati ang kaligayahan ng kanilang pamilya, at ang kaibigan naman niya ang nagkaroon ng matandang kasintahan na mayaman. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.